Boss, tanong ko lang, bakit may mga sasakyan na good pa ang battery sa tester pero parang sinisinok o may delay pa rin pag-start sa umaga? Ito ang sagot, huwag ka munang bibili ng bagong battery. Panoorin mo itong video hanggang dulo upang sa ganun magkaroon ka ng idea tungkol sa automotive battery para hindi ka maloko ng iba. Ito mga bossing ay Photon battery. Ang size po nito ay NE60 galing sa Camel Group Company Limited. Ayan po, ikutin natin. Ayan po, Camel Group Company Limited. So, ayan ang logo nila, Camel. Sa kaaripaw, Camel talaga. Ibig sabihin, matibay ito na battery. Ito ay ginagamit sa maliit na truck, Photon, year model 2019. Trade-in ito dahil 6 years na daw ang battery at napansin ng may-ari na may kunting delay pag-start tuwing umaga. Ayan po ang itsura niya. Oh. Maintenance free battery siya. Chinese. Ayan. So made in China. O matibay pala kahit Chinese ang brand sa battery na ito. Kahit China matibay. Tinis ko na ito mga boss, mga ma'am sir. Ang lumabas ay 12.6 volts. Ang CCA niya ay 250. Then SOH 100% pa naman. SOC niya ay 98%. Ang resulta ay good battery. So, hindi lang tayo puro salita, kailangan natin ititester na actual para makita nyo. Gamit itong ating battery analyzer. Ito po, battery tester. Kakabit natin sa negative. Tama po yan ha, kasi minus sign niya. Ibig sabihin ng minus sign, negative yan. Negative polarity na isang battery. Itong itim na alligator clip ng battery tester o battery analyzer, dyan po talaga kinakabit yan. Itong kulay pula naman na alligator clip ng battery analyzer, dito sa plus sign, dyan po. Ito sa polarity ng isang battery. Yan. O, diba? So, tamang pagkabit natin ha. Din pansinin nyo dito. Ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.6 or 12.60 volts. So, sisilipin natin ang kanyang CCA, SOH at saka SOC. So, okay lang tayo. Battery test. Regular flooded CCA 40. So hindi po yan sapat, kulang na kulang po yan kasi itong battery na tinitest natin ngayon ay NE60 ang size nito. So ang capacity nito ay 48 amperes to 50 ampere. So dagdagan natin are. Yan, okay na po yan. So testing na natin. So titigan, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga kamaster, mga boss, mga madam, sir. Good battery. Ang kanyang CCA ay 260 CCA. Ang kanyang voltahe ay 12.6 or 12.60 volts. So ang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health 100%. Ang SOC, ibig sabihin ng SOC, state of charge 98%. Ang R, ibig sabihin ng R ay resistance 11.43. So good battery. So green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So kita nyo na. So screenshot nyo para may proof kayo, may katibayan kayo na ganyan po kalakas ang battery nito. 12.6 volts. Nasa tamang karga po yan, standard, para masabi natin full charge ang isang battery. Din ang kanyang CCA, sapat po yan dahil NE60 lang po ito ng battery. Yan po ang minimum na CCA niya. 260, 250, mga ganyan. So yan, kita nyo na. So tanggalin na natin yan. So malinaw mga boss, mga kamaster, mga madam, mga sir, okay pa ang battery. Ngayon ito ang mahalagang tanong. Kung goods pa ang battery, bakit sinisinok o delayed ang start? Maraming posibleng dahilan mga boss, hindi agad battery ang problema. So ito ang mga posibleng sanhi na dahilan mga boss. Number 1, yung starter motor. Pinaka-common po yun mga boss, mga kamaster. Kapag luma ng starter motor, humihina ang ikot lalo na sa malamig na umaga. Kahit malakas ang battery, nahihirapan pa rin siyang paandarin ang makina. So ang solusyon mga boss, mga sir, mga kamaster, ipacheck ang starter, posibleng cleaning, overhaul o replacement. So number 2, loss o maruming battery terminals. Kahit 12.6 volts ang battery, kung may kalawang, dumi o maluwag ang terminals, hindi buo ang kuryenteng pumapasok. So ang solusyon mga boss, linisin ang terminals, higpitan ang connections, check ground cable. So number 3 na po tayo, mahinang ground o chassis ground. So maraming truck ang may problema sa grounding, lalo na pag luma na. Resulta, delay, click sound o parang sinisinok.
So ang solusyon mga boss, check ground wire, palitan kung nipis o luma na. So number 4, engine oil makapal o luma na. Kung makapal o overdue na ang langis, mas mabigat paanda rin ang makina sa umaga. So ang solusyon mga boss, mga kamaster, tamang oil viscosity, regular oil change. Number 5, charging system alternator, kailangan i-check din po natin. Posibleng good pa ito ang battery, pero hindi optimal ang charge na binibigay ng alternator. So ang solusyon mga boss, check charging system voltage. Ang minimum po dapat 13.7 volts to 14.4 volts ang maximum. So mga boss, huwag agad sisihin ang battery. Mas maganda na i-test muna gamit ang battery analyzer bago bumili ng bago. Makakatipid kayo at mas maiintindihan ninyo ang totoong problema ng sasakyan. Kung gusto nyo po ng ganitong real talk at tunay na battery testing, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Bat Expert PH para iwas bodol at iwas sayang pera.